Sa gitna ng init ng araw at sa ilalim ng malaulap na langit ng Maynila, libo-libong Pilipino ang sabay-sabay na nagtipon sa Luneta. Ang kanilang bitbit, hindi armas, hindi galit na walang direksyon, kundi mga placard, megaphone at ang iisang panawagan, tama na ang korupsyon. Ang protestang ito ang tinawag ng ilan na Baha sa Luneta, isang sagisag ng pag-apaw ng galit at hinaing ng mamamayan. Pero para sa marami, mas matindi ang naging bansag. Trillion Peso March. Bakit? Dahil sa harap ng mga alegasyon ng anomalya, sinasabing trilyong piso ang nawala. Hindi napunta sa mga proyektong dapat sana'y nagliligtas sa tao mula sa sakuna, kundi napunta raw sa bulsa ng mga tiwaling opisyal. Ang simula ng lahat ay ang isiniwalat na anomalya sa flood control projects. Noong una, tila simpleng balita lamang ito. May mga kalsadang binaha agad kahit bagong gawa. May mga estero at kanal na dapat nilinis pero lalo lang bumara. Ngunit nang lumabas ang testimonya mula sa mga kontratista, engineers at ilang whistleblower, natuklasan na ang proyekto ay substandard, overpriced at may kickback umano para sa ilang nasa pwesto. Kung tutuusin, hindi lang ito tungkol sa baha. Para sa mga tao, simbolo ito ng paulit-ulit na sugat ng bansa, ang korupsyon. Kaya't nang inanunsyo ang pagtitipon, dumagsa ang tao. Mga estudyante, guro, manggagawa, profesional, jeepney driver, vendors, at maging mga madre at pare, lahat nagkaisa. Ang iba may dala pang sapatos na putikan, simbolo raw ng paulit-ulit na pag-apaw ng tubig sa kanilang komunidad. Ang ilan na may dalang rubber boots, nakataas, tanda ng paninindigan. At habang patuloy ang pagdagsa, pumuno ang Luneta hanggang sa hindi na halos makita ang damuhan. Isang dagat ng tao, parang tunay na baha, pero hindi tubig kundi damdamin ng bayan. Wala nang atrasan, sigaw ng isang lider masa sa entablado. Tayo ang magbabantay ng ating pera, ng ating kinabukasan. Tugon ng karamihan, sabay-sabay. Isang guro, si Ma'am Liza, tumayo sa gitna ng crowd, dala ang kanyang placard na may nakasulat, "Budget para sa edukasyon, hindi sa komisyon." Nasa tabi niya ang kanyang dalawang anak, parehong estudyante. Anya, kung hindi titindig ngayon, kailan pa? Ang perang ninakaw dapat sana'y para sa libro, classroom, at sahod ng mga guro. Pero bakit kami laging kulang? Sa kabilang banda, naroon si Mang Tonyo, isang jeepney driver mula Cavite. Halos isang oras siyang bumiyahe para lang makadalo. Ang kanyang placard, "Hindi ako bahain kung walang kurakot." Nang tanungin kung bakit siya nandoon, sagot niya, "Gawa ng proyekto raw para sa flood control, pero tuwing ulan, lubog ang bahay namin." E saan napunta ang pondo? Di ba't galing din sa pasahe at buwis na binabayad namin? Maraming nagsabi, ang Trillion Peso March ay kahalintulad ng mga malalaking kilos protesta sa kasaysayan ng bansa. Para itong muling pagkabuhay ng diwa ng people power, ngunit hindi laban sa diktadurya, kundi laban sa sistemang matagal nang nilalamon ng katiwalian. Sa entablado nagsalitaan ang mga personalidad, mga aktivista, artista, environmentalists, at maging ilang dating opisyal na nanindigan laban sa korupsyon. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamalakas na tinig ay galing sa mismong masa. Sabay-sabay nilang isinigaw, "Bayan muna, hindi bulsa. Trabaho at serbisyo, hindi korupsyon. Panagutin ang dapat managot." At dumating ang pinakamasidhing bahagi ng protesta. Nang sumapit ang hapon, tila naging dagat ng placard ang Luneta. Umalingaw-ngaw ang tunog ng tambol at chant ng libu-libong tao. Naglabas sila ng simbolikong trilyong piso na gawa sa malalaking fake checks. Sabay sinunog ito sa harap ng entablado. Isang malinaw na mensahe na hindi sila papayag na tuluyang lamunin ng katiwalian ang kanilang kinabukasan. Habang lumiliyab ang mga peking tseke, kumalat sa crowd ang hiyawan. Panagutin, panagutin, panagutin. Ang araw na iyon ay hindi nagtapos sa isang simpleng rally lamang. Bagkus, nagsilbi itong babala at paalala sa pamahalaan na hindi napipikit ang taumbayan sa mga anomalya, lalo na trilyong piso ang pinag-uusapan. Sa bawat patak ng ulan na bumabaha sa kalsada, may kasamang patak ng pawis at luha ng mga Pilipinong nagsusumikap mabuhay. At kung ang pondong dapat sana'y pananggalang sa baha ay ninanakaw, ang tunay na baha ay hindi lamang tubig, kundi baha ng galit,
baha ng paniningil. At sa Luneta, noong araw na yon, naging malinaw. Hindi simpleng protesta ang naganap, kundi isang pagbaha ng pag-asa at paninindigan ng bayan.